Eto na ang 3-pointer trade ng LA. Nagulat si Luka. Kahit nga po maging si Luka kinalabutan sa biglang plano ni Pelinka. Itong manlalaro na to pala ang pinaka-target kahit pa parang imposible nga daw na makuha nila yan. Kinakapos nga po sila sa pasweldo dahil obvious naman nga rin po. Kinuha mo ba naman at pinagtandem ang Luka at Lebron sa isang team? Tapos eto pang si Reeves na inaasahan ding magpapataas ng kontrata dahil yun nga napaka-productive niya sa sistema ng LA. Kaya halos hindi na nga po sila makakuha ng disenteng role player. Pero mukhang mag-iiba na nga po ang lahat sa big move ng Lake Show. Paano ba naman kasi mga kapatid, hindi na nga po lingid sa kaalaman ng lahat na 3&D nga po talaga na klase ng manlalaro ang hinahanap ng LA. Ito nga po ang pangunahing problema na nakikita nila na kailangang agad maremedyohan. Para sa iba, tama nga daw na role players ang kunin nila dahil sila nga po ang may pinakakulelat pagdating na sa second unit. Pero biglang binago nga po ang lahat ng yan ni Pelinka at etong mamang to ang mukhang huling alas na nila. Ayaw niyang tignan ng stats ng kanilang team na dito sa bench player sila may malaking butas. Bagkos mukhang kaagapay nila Lebron at Luka ang gusto niyang makuha. Wala na nga pong intro pa mga kapatid. Ang tinutukoy nga po natin walang iba kundi itong si Herb Jones. Siya nga po talaga ang kailangan ni Pelinka. Sila Lolo at Luka ang gusto niyang gumagana sa team o yung bida. Dahil syempre nga naman ang duwong to ang umahakot din ng mga fans sa kada laro nila. Pero ang pinaka problema nga po dito itong bench unit nga po nila ang may pinakakailangang dapat gawin. Inilabas na nga po ang stats sa buong team sa liga kung sino ang may pinakamalakas at may pinakamahinang second unit na team. At sila nga po ang kupunan na nasa dulo na pinakamahina. Ang matindi pa nga po dyan, malayo nga po ang agwat nila. So ibig sabihin dapat talaga dito sila mag-focus at gawa ng paraan sa darating na deadline. Pero ang siste, eto pa ang hindi ginawa ni Pelinka. Kung ating nga pong sisilipin disente rin nga naman sana ang laruan itong si Jones. 9.5 points, 2.6 rebounds at 2.3 assists sa kada gabi. Pero para sa iba medyo magastos din nga daw ang player na to. Malamang hindi lamang po kontrata ang tinitignan dito ni Pelinka kundi yung player na makakatulong talaga kila Luka. 3&D na manlalaro nga po ito. Merong tira sa tres at matinik din sa depensa. Kaya kahit medyo mapresyo pero tiyak naman na sulit ang kayang maiambag niya sa kanilang team, di ba? Malinaw nga po na iyan ang tinutumbok o ang pinakaplano ng pamunuan. Ang mas palakasin nga ang kanilang duo kahit pa nasakripisyo din ang mahinang bench nila. Samantala Heat mas pinili Giannis trade, pahiya si Ja. Grabe naman kayo Miami, superstar player din naman ang isang Ja Morant. Pero bakit parang ordinaryong manlalaro lang ang tingin nyo sa kanya? Disenteng-disente pa rin naman ang kaya niyang magawa sa loob ng court. Ipinakita nga po sa atin lahat yan ni Morant sa mga nakaraan niyang game. Pero ang mukhang tila kasado na kung sino ang kukuning manlalaro ng Miami biglang nabaligtad pa. At ang pinakamasaklap pa nga po dito bumili na nga po ang timano si Ja Morant ng bahay sa Miami dahil kutob na nga po niya na sila ang sasalo sa kanya. Pero ang siste, yun nga at biglang nag-iba ang tono ng Heat sa kanya. Biruin mo ba naman mga kapatid, inilabas na nga po ng isang NBA insider na mabubulilyaso pa ang pagkuha ng Miami kay Ja ang dahil dito kay the Greek Freak Antetokounmpo. Madami nga po ang napataas ng kilay dito dahil biglaan at tila biglang liko ang pamunuan ng Miami kay Morant. Malamang matatanggap pa marahil kahit ni Ja kung ang rason nang dahil sa prone siya sa injury or nagde-decline na ang laruan niya. Pero bagkos ang dahilan pa nga dahil sa isang manlalaro. Talagang parang itsapuera bigla ang dating sa kanya. Well, tila understood naman nga po to para sa mga solid fans dahil Giannis Antetokounmpo ba naman pero superstar din at mas bata pa itong si Morant kaysa sa kanya, di ba? Pero kung tratuhin animoy kagaya rin ng ordinaryong player, Kaya sino ba namang hindi mawawalan rin ng gana dito? Malamang kahit sinong manlalaro kung ganito ang ginawa ng isang kupunan, abay talagang sa ibang team na to titingin at hindi na dito sa Miami. Porket mas lalong nagpapahiwatig nga po itong si Giannis na pwede siyang lumisan. Kaya nagkakagulo na nga rin po ang maraming team at isa nga rin po dyan ang Heat. Ganito agad rin ang trato nila kay Ja. Ang pwedeng mangyari nga po dito baka kahit si Giannis tumanggi na rin sa Heat dahil kitang-kita nga po kung paano trumato ang kupunan ng Miami sa mga manlalaro. Dalawang superstar patuloy ang aayaw sa team na to pag nagkataon. Lalo na si
si Ja, malamang sobra ang pagkadismaya niya. Baka ibenta niya rin agad ang bahay na binili niya. Paasa ba naman, di ba?